Ano bakante ka ayo diri nga side? Ha? Oh. Praise the Lord. Oh, magpaimutang na ta. So karong buntag ang atong pagahisgutan makita nato sa Ecclesiastes chapter 11 verse 6 and 2 Corinthians chapter 9 verse 6 also. Sow your seed in the morning and do not be idle in the evening, for you do not know whether morning or evening sowing will succeed, or whether both of them alike will be good. In the New Testament, it says there, now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Hallelujah. Karong buntag, magisgot about sowing and reaping, pagpugas o pag-ani. Kung atong sabto ng pagpugas o pag-ani, usa kini ka biblikanhon nga lagda. Sa usa ka espirituhanon nga pamalaod nga gitukod nga ang matag usa kabuhat sa tao mo na iyang seed, kini nagadepende ang mahimong linugdangan nga iyang madawat. That's the harvest. So, sa ato pa, sa Biblia, makita nimo nga ang mga panghitabo nga resulta mao ang gitawag natong ani nato sa atong gipugas nga mao ang atong nabuhat. Mao na siyang sowing and reaping, no? Now, nagpasabot ni sa atong mga buhat, maayo man o dautan, nga kini mamungag yun o kana bang angayan nga bayad sa butang nga imong nahimo, o kani nagapasabot kini sa mga resulta niining kalibutan sa atong ginahimo, niining temporaryo nga pagkinabuhi nato sa kalibutan ngadto na sa walay katapusan. Ang pagpugas o pag-ani nga mga pulong gigamit kini nga dunay kalambigitan sa paghatag, no? So naibaw-an man nato nga dito sa Israel ang ilang main source of income, number one gyud mao ang agriculture, pagtanom o pag-ani, pagpugas sa mga trigo, mga prutas, o sila nagaani. So makita nimo karon nga diha sa Bible, because sa Hudiyo man ni siya nakigsulti o sa Israel man, gigamit kini sa Biblia ang usa kabuhat sa agrikultura nga ginagamit sa mga Israelinon in relation to giving. Diha sa Korinto makita nimo ang gitawag natong biblikanhong lagda nga dunay kalambigitan sa paghatag. So, ang naitabo mo ni, no? Makita nimo nga kung maghisgot ganit ag pagpugas, mao na ang paagi nga kita nagahatag. Kung nagahatag ka, nagapugas kag something. And kung ikaw nagahatag, ayaw na ang maghisgot ganit ang paghatag, nga mag-isgot ta permi o magunahuna ta permi kwarta. There are many things that we will give or that we can give, of course, money, time, love, kindness, or service. Mo na pwede nato nga mahatag. Sa atong pagbuhat ni ining mga butanga, of course, naa kani panalangin or ganti nga atong mapaabot. Og kani nga mga ganti nga atong mapaabot, nagadepende sa mga butang nga atong gipugas o nahatag. So there is, of course, a sowing and reaping in relation to giving. This is what we are going to take up karong buntag. Tanaw na to ang kamatuuran may tungod sa pagpugas o pag-ani nga dunay kalambigitan sa paghatag. Truths about sowing and reaping
in relation to giving. So adunay mga kamatuoran nga kinahanglan nato karong sabton, dawaton, may tungod sa pagpugas o sa paghatag. And the first truth, of course, is found in Galatians chapter 6, verse 7. He said, "Do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, this he will also reap." So, bisan unsa nga ipugas sa tao, ingon siya, mausab kini ang iyang pag-aanihon. Una nga kamatuoran kinahanglan natong dawaton in relation to giving, harvest depends on the quality of seeds we sow. Ang atong ani nagadepende sa kalidad sa binhi nga atong gipugas. So, tanaw na ito ang sa gisgutan sa pulong sa Ginoo about this truth, no? In Proverbs 22 verse 8, ingon siya, "He who sows iniquity will reap vanity, and the end of this fury will perish." In Hosea chapter 8 verse 7, he said, "For they sow the wind, and they reap the whirlwind. The standing grain has no heed, it yields no grain. Should it yield, strangers would swallow it up." Gusto lang na ako nga tanawon o bantayan ninyo ng first nga line sa mga verses. Ingon siya, siya nga nagapugas og kalapasan o kasalanan, magaani o kakawangan. Sa Hosea, ingon siya, katong nagpugas og hangin, magaani og alimpulos. Mauna siya. So, when we talk about the quality of seeds we sow, we mean that we must not sow bad seeds. Kinahanglan nga di gyud ta magpugas og dili maayong binhi. Ngano man? Of course, kung gusto ka mo ani og maayo, ayaw pagpugas og dili maayong binhi. What is bad seed? Unsa ba nang dautan o di maayo nga binhi? It symbolizes sinful actions. Nagasimbolo kini og mga buhat nga diin gitawag natong sala, evil influences, false teachings, or unrighteous individuals that oppose God's kingdom. So, ang ginapasabot sa pulong sa Ginoo nga ang tao nga nagabuhat og dautan, sala, of course, ang iyang ginapugas sa iyang kinabuhi, mao ang dautan nga binhi. Okay? So, muna nga, ingon sa pulong sa Ginoo o sa kamatuoran mao nga ang atong ani nagadepende gyud sa kalidad sa atong gipugas nga binhi. Now, unsa pa giingon sa kasulatan in Matthew 13 verse 24, it says there Jesus presented another parable to them saying, "The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field." In Hosea 10 verse 12, "Sow with a view to righteousness, reap in accordance with kindness. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord until He comes to rain righteousness on you." Ikaduha mga butang nga atong isgutan is ingon sa book of Matthew and Hosea that we must always sow good seeds. So, primero, kinahanglan dili ta magpugas og dautan nga binhi. Apan ikaduha, kinahanglan ang kalidad sa atong binhi, we must always sow good seeds. Nga ang atong ginapugas, kinahanglan nga maayong binhi. And the good seeds represents the message of the gospel. Kanang mensahe sa maayong balita, maunay maayong binhi, or in short, the Word of God. So, ang tao, kung unsang matang sa binhi nga iyang gipugas, maugyod ang iyang anihon. Na maadto ta sa kanabang yutan-on nga pagpugas. Now, sa mga mag-uuma, kung unsay ilang ginatanom, ilag yun ang ginapili ang maayong binhi nga angay nilang itanom. Kung humay imong itanom, mamili yung kag maayong binhi.
maayong kalidad nga similya, no? Nga angay nimong ipugas. Kung mais pud ang imong ipugas, mangita po kag maayong binhi sa mais nga maayo ipugas, no? Why? Tungod kay lagi ang kamatuoron mao ni mag-agad ang imong ani sa kalidad sa binhi nga imong gipugas. So kung maayo ang imong gipugas, maayo pod ang imong anihon. Everybody say that. Kung maayo ang imong ipugas, everybody say that. Mag-aani pod ka og maayong ani. Oh. Muna siya ang unang kamaturan, di ba? So makainumdum ko sa akong amahan sa una, pag-transfer namos Panabo, dili na humay o dili na palay ang ginatanom, mais na. Wala may basakan sa lugar nga among giadtuan. So mananom og mais. Kainumdum ko nga ting harvest na gani, mangani na gani o magsanggi na sa mais, pilion gyud niya tong mga maayo bunga nga mais, nga mahimuong similya. Na sila ginapili sa una ginatawag nila nga mais, klase sa mais nga tinigib. Amot kailabo ng tinigib. Nagpasabot na ang katubang unod bitaw, butil sa mais, murag pinatalinis bitaw yang porma. Kaya ang klase sa mais nga tinigib, tag-as kay siya og unod, gamay ra siya pakaw. So that means, kung magsanggi og mais, dako og bugat, og dako ang kantidad nga maani. Kay ngano, maayo man nga binhi sa mais ang gipugas. So, namo ko'y klase sa mais nga dagko tuod og puso. Dagko tuod, pero dagko pud og kanang pakaw. Gamay ra ang unod. So, alkansi. So, kato akong amahan, kabalo siya kung unsaon nga doon na siya maayong ani. Mao akong mangani, mananggi na ganig maispilion yun niya itong pinakamaayo nga himuon nga binhi. Di ito niya hilabdan, dili ito'y baligya, dili ito'y pagaling. Kaya lagi i-reserve nga similya para na usab sa laing season sa pagpugas. You see, so the truth in farming, kung imo tan-awon, ang kamatuuran sa physical o tawhanon nga pagpugas o pag-ani, maura pod sa atong spiritual life. Nga kung gusto ka og maayong result, og maayong reward sa imong kinabuhi, pagpugas og maayong binuhatan. Ha? Why? Because harvest depends on the quality of seeds we sow. And that is the truth in the Bible that we need to understand. Ikaduhang kamatuuran, in 2 Corinthians chapter 9, verse 6, he said, "Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully." Ikaduhang kamatuuran. According to this word, harvest depends on the quantity of seeds we sow. Ang kamatuuran, mao ni, nga ang ani nagadepende sa gidaghanon sa binhi nga imong ipugas. Tanaw nato ang binhi nga ginahisgutan sa Bible. He said, sa unang bahin sa verse 6, kung imong tanawon, he said, "Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly." That's the thing. Nga kung gamay ra ang imong ipugas, siya nga nagapugas o gamay, mag-aani sad og gamay. So, kung imong tanawon sa kalibutanon nga pagpugas, tinuod yun na siya. Ngano man, because kung magpugas ka, magsimilya ka, o usa ka taro nga similya, compared sa usa ka sako nga similya, lahi ragyod ang kadako pod sa imong maani. Diba? Why? Because what you sow, kung unsa kadaghan, kadako ang imong gipugas sa pagpananom o sa pagpanguma,
magdepende pud ang kadako sa imong ani nga maani. Now, spiritually, kung ikaw nagahatag og salapi, nagahatag og gugma, nagahatag og time sa Ginoo, nagahatag sa imong pag-alagad sa uban, kung dinaghan ang imong ginahimo, dako pud ang imong reward nga maani gikan sa Ginoo. Di ba? Nga naman, because that is really the principle. That is the truth, of course, nga kung gusto ka og daghang maani, nagkinahanglan nga imong naon that your harvest will always depend on the quantity of seeds that you sow. And that is what the Bible says. Now, sowing sparingly means giving to God or others with reluctance, greed, or fear, resulting in a correspondingly small, limited, spiritual, or material blessing. Kanang pagpugas og diriyot nga gisgutan, nagpasabot daw nga paghatag sa Ginoo ngadto sa uban nga adunay pagpanuko, adunay pagkadalo or pagkahadlok, nga diin magaresulta kini sa gamay, limitado, nga espirituhanon o material nga panalangin. You see? When you sow a limited, of course, seed, so ang imong ani, ang imong reward, gamay rapod. Mao gina siyang kamatuoran, no? Another verse, kung imong tanawon sa second part sa verse 6, he said, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Siya nga nagapugas og dinaghan, magaani pod og daghan. Sowing bountifully will reap bountifully. Now, sowing bountifully means giving generously, sacrificially, and cheerfully rather than sparingly or other compulsion. So, kung magpugas ka og dinaghan, nagpasabot nga, usa kini kamatang sa paghatag nga diin sobra-sobra nga paghatag. Adunay gitawag natong pagsakripisyo sa paghatag. Adunay kalipay sa paghatag. Dili kay ginagmay or daw ikaw gipugos aron ikaw muhatag. Mao na siya ang gitawag natong sowing bountifully. What is reaping bountifully? Kanang pag-ani nato nga madagayaon, nagpasabot sa pagdawat nato og dinaghan, no? Nagaawas nga panalangin gikan sa Ginoo. Mahimo ang espirituhanon og mahimo usab nga material nga mga panalangin. So, in giving, in sowing, in reaping, makita nimo nga kung bisan sa Bible, makita nimo nga ang kantidad o ang kadaghanon sa binhi nga atong gipugas, magdepende ang gidaghanon usab sa atong butang nga maani. That is the second truth about, sowing and reaping in relation to giving. Ika-tulo nga kamatuoran, kinang natong sabton karong buntag. In Matthew 13, verse 8, he said, and others fell on the ground, on the good soil, and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. Ikatulong kamatuoran. The third truth about sowing and reaping in relation to giving, harvest depends on the quality of soil where we sow. Ang atong ani nagadepende sa kalidad sa yuta nga atong gipugsan. Okay. In Matthew 13 verse 4, sabto nato na siya. And as he sowed, ingon siya, some seeds fell beside the road, and the birds came and ate them up. Verse 5, others fell on the rocky places where they did not have much soil, and immediately they sprung up because they had no deep of soil. But when the sun had risen, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Now,
Ingon man ta nga ang ani nato magdepende sa kalidad sa yuta nga atong gipugsan, mabasab ta nato ani nga verse that we must not sow on bad soil. Kung gusto kag ani, ayaw pagpugas sa usa ka di maayong yuta. Ngano man, di man maayong yuta, mag-expect yung ka nga, wag yung kay maaning maayo, di ba? So, kung saan ang bad soil? Kung imo tanaw ng parable, naghisgot siya may tungod sa binhing agipugas sa magpupugas. Asa daw? Dito sa daplin sa dalan. Ikaduhang klase nga yuta, ngadto sa mga batuon nga yuta. So, umauto nga, kadtong mga gipugas sa dalan, igo ra gituka sa mga langgam. Ngadto pod sa mga kabatuan, ingon siya, niturok man tuod, pero nalaya ra. Kay nga naman, batuon man, gahi, dili maayong yuta ang napugsan sa binhi. Huna nga likayan yun nato, nga magpugas siya sa dili maayong binhi. Maayong yuta. Nga naman, di yun na siya kapamunga, di yun maayo ang bunga. Now, what is bad soil? Now, ang dili maayong yuta nagrepresentar, sige tawag natong kasing-kasing sa tao nga dili madinawaton, mabaw, mabaw og nagababag sa pulong sa Ginoo nga diin mo gamot sa iyang kinabuhi aron siya unta magapamunga. So, sa atong kinabuhi, sa paghatag, sa pagkamanggiatago nato, kinahanglan pilion nato kung kinsay inyong or atong hatagan nga mao ang atong pagpugas. Another truth in Matthew 13 verse 8, unsay may pagpasabot aning gitawag natong nagadepende sa kalidad sa yuta nga imong gipugsan, and others fell on the good soil and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. O sa may ginapasabot sa parable, we must always sow on good soil. Kanunay yun ta magtanom sa maayong yuta. Di ba? Now, unsay good soil? Kung maisutag maayong yuta spiritually, it refers to a receptive human heart that hears. Ang maayo daw nga yuta nagpasabot sa madinawaton nga tawhanon nga kasing-kasing nga higig paminaw, nagasabot or understands o nagabuhat sumala sa iyang nadungog nga pulong sa Ginoo nga magaresulta kini og espirituhanong pagkamabungahon. Kung imong mabantayan, usahay mag-aampo ta yuta, Lord, himo nga ang among kasing-kasing mahimong maayong yuta nga pugsanan sa imong pulong. Our heart, of course, is representing the word good soil in the Word of God. Kung ikaw, usa ka Kristohano, minaw ka sa pulong sa Ginoo, imong gina-aplikar sa imong kinabuhi, dan ikaw maayong yuta nga pugsanan sa pulong sa Ginoo. Pero ikaw nga Kristohanon, kadungog kag pulong, kanunay ka magsinupakon sa imong pangunahon di man na tinuod. Diba? Kung naay mga disagreement sa pulong sa Ginoo nga imong ginahimo, you're not a good soil. Di yung kamaayong yuta nga pugsanan sa pulong sa Ginoo. Mao nagiingon nga ang ani magdepende gyud sa kalidad sa yuta nga imong gipugsan. Now, kamo nga mga mag-uuma, nakabalo mo, nga madugay ginamit nato sa yuta, moabot yun ang panahon nga mahimong umal ang yuta. Naisgutan rin ako sa mga miagi na kung wali. Umal meaning to say, dili na fertile ang yuta. So, unsa may ginahimo sa mga mag-uuma, aron makaani gihapon sila bisag di na maayo ang yuta. Abuno, di ba? Nag-aabuno ta just to have a good harvest. But the fact is, magdepende yun ang atong ani sa kalidad
sa yuta nga imong ginapugsan. So, moadto ta sa giving, paghatag, no? Kapalo ba mo nga pananglitan dunay tao, no? Nga nagkinahanglan. Nakita nimo nga tinuod gyud ang iyang pagkinahanglan, Kristohanon siya, madasigon nga nag-alagad sa Ginoo. Unya, nakakita ikaw nga tabangunon yun siya, bisan siya Kristohanon tungod kay naglisod siya. Nya, naan naman lang kay ikahatag, kung muhatag ka niya, nahimo siyang yuta nga imong pugsanan. Tungod kay anak man siya sa Ginoo, na kinahanglan siya tabang, panalanginan yung ka sa Ginoo. Because you have invested to a good soil sa imong financial. Sa imong finances, I should say. Now, bisan pag dili kwarta imong gihatag, pagtabang, gitagan nimo siya bugas, kay lagi naglisod, way makaon, no? If these people, of course, are children and mga anak sa Ginoo, naadyo kay balos nga ani nga madawat nga maayong ani. Now, na ako yung mga personal experiences, share na ako ni sa inyo, ha? Na ako yung mga estudyante dito sa Kidapawan, sa area 2, sa Bible School. Naay magtiayon dito nga makita yun ako sila, dasig kaayo sila. Gila naman ka magmotora sila, they will travel 3 hours from their residence just to come to the Bible School. Usahay maaptan silang ulan sa dalan, usahay. Pero naagyod gihapon sila, miskwila gyud sila ba, no? Gibati kayo na ako ilang sacrifice kay mga bag-o pa ba yung mga pastor? Kabalo ko nga ang bag-ong pastor, lisod yun sila financially. Kaya ako man ang nasinati. Ngano? Gamay pag membro simbahan, ikaduha, ang mga membro, dili pag yun manggihatagon. Kaya wa pa na sila na-educate about giving. So, usahay, makita yun na akong amurag lisod yun. Naluoy ko sa ilaha ba, no? So, imbis sila yung hatag nako, kaya ako'y ilang maestro, ako'y naghahatag nila. Ha? Every time they went home, lamanuhon ako sila pang gasolina, pang, you know. Aron lang yun nga naa sila yung tabang, no? Tabang. So, kabalo mo, every time I give to this couple, naayog ko'y panalangin madawat nga balos. They are a good ground. No? Ako dili ko ganahan muhatag pananglitan, no? Sa palingki sa una, nawa naman totawhana to. Naay ka na abang bakul diya sa palingki. Magsige pangayo. Usay may ilahan na ako niya kay muhatag mo ko sa iya, usay magatang na gyud siya ba. Magatang. Pero na-discourage ko kay ngano, makita man gud nako siya nga nagaanak. Ipalitra niya ang panalangin sa ako sa Ginoo para sa anak, dili maayong yuta. Meaning, ang mga tao nga imong ginatabangan, ginatagan, nga ingon anak, wa jud kay maayong maani anak. Ngano man, dili sila maayong yuta. Mao nang ginapasabot nato. Why? Because the blessing, your harvest, will depend always on the quality of soil that we sow. Mao na maigsuon, kitang tanan nagadepende ang panalangin nga atong madawat sa atong paghatag sa mga tao nga atong ginatabangan. Mabitaw nga, usahay na ako'y tabangan tungod kay igsuon, no? Tungod kay igsuon. Kani usahay, bisag dili Kristohano nga tinuod usahay, mutabang man tas tungod igsuon, no? Kay maluoy lagi ta tungod sa atong relationship. Unya, pagkahuman, makakita bitaw ka nga, pag human alang simanaha, iya lang gipusta og luto, ang imong gihatag sa iya. What a discouraging thing. Mao na nga usahay, di yun maayong yuta. No? Di maayong yuta ang mga tao nga imong ginatagan kung ang ilang kinabuhi, wala sila'y pagpangalagad sa Ginoo nga matinud-anon. Now, kinsa man ay ang mga tao, ha?
the Bible clearly says nga sa paghatag ang maayong yuta, asa nato invest atong panalangin una in the church. Di ba? Bring your whole tithe to the storehouse. Oh, diri mo ni mang maayong yuta pugsan. When you pay your tithe and give your offering, then you are planting and sowing to a good soil. Nga mutubo, mamungag yun ng imong ginapugas. Mga nausahay nga naay mga tao. Mangutana, Pastor, asa man ako maayo ihatak akong tithe? Ako yung sa inyong pastor. Sa imong pastor. Ngano man, kay ngano ang inyong pastor mo'y angayang pugsan, angayan nga katagan, kay ngano siya mo'y nag-atiman sa inyong kalag, ingon sa pulong sa Ginoo, buhata ang maayo sa mga tao nga nagatudlo kaninyo, o nagaampo alang kaninyo. People who are servants of God are good soil. Ngona nga, nagtuo ko, na panahon nga naamang kay panalangin, pagpugas sa mga tao nga ngayan pugsan sa imong panalangin. Why? Because dili man siguro sila kahatag nimo balik, pero dahil mga gamiton sa Ginoo nga usab mo balos nimo ug mao na ang imong ani. Ako sa akong personal life, gi-invest na ko akong tibuok kinabuhi sa Ginoo. Pila naman ko katuig nga naghatag sa akong kinabuhi sa Lord. 52 anyos na ko nangalagad sa Ginoo. Makaingon ko nga karong panahon na is my harvest time. Ngano tungod kay katong akong mga estudyante, akong mga nawalihan nga mga tao, usahay makainumdum nako. No? Pastor, panahon bitaw nga pagka-hospital ni Inday, akong giingon ninyo, wa jud ko ka pangutang. Wa ko ka, wa jud ko ka baligya ug unsa nga butang wa ko baligya. Pero grabe ang gibuhat sa Ginoo because, I have invested something. Nagpugas ko sa maayong yuta, mao na ang makapaningil ko sa Ginoo, Lord. At ginaklaim na ako akong ani sa mga butang nga akong napugas, Lord. Mao nga, magdepende yun sa mga tao, sa ministry nga imong ginapugsan. Nabayay mga pastor, magwali sa television, magwali sa TV or sa radyo, babay paminaw ragot. Pag human nilang programa, di ba maingon sila, kung ikaw na panalanginan sa among ministry, ipadala ang imong ikanapulo. Kuya, awag yun nila, no? So, there are people sometimes that challenge people to give to them, pero sa utihan ta mo, dili maayong yuta ang uban. No? Dili yun maayong yuta ang uban nga naman because what they are, of course, after unsay ilang ginapaabot ang imong kwarta nga ihatag nila. So, muna nga, ang harvest, ang ani nimo, ang panalangin nimo nga madawat, magdepende yun sa kalidad sa yuta nga imong ginapugsan. Amen. Hallelujah. Muna siya maigsoon. Now, ikaupat nga kamatuuran in 2 Corinthians chapter 9 verse 10, it said, "Now he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness." Ikaupat nga kamatuoran about pagpugas o pag-ani in relation to giving. Harvest depends on God who blesses what we sow. Kana, bukat kayo na sa kamatuoran na igsoon. Ang ani, nagadepende sa Dios nga maoy nagapanalangin sa atong gipugas. Sa Ecclesiastes 11:6,
kung imong tan-awon, kanang ingon siya, sow your seed in the morning and do not be idle in the evening, for you do not know, you see? For you do not know whether morning or evening sowing will succeed. Diha makita nimo nga verse that only God can give us success in our sowing. Ang Ginoo lamang mo'y makahatag natog kalampusan sa atong pagpugas. Success is defined as walking in obedience to God, fulfilling the purpose for your life, and glorifying Him rather than seeking personal gain or worldly status. So ang ginapasabot sa Ginoo, nga kita, kung magpugas ta, kinahanglan ang atong pagpugas, nagapugas ta because una, nagalakaw ta sa pagkamasinugtanon, pagkamatinumanon sa Ginoo, ug ato lang ginatuman ang purpose, ang katuyuan sa Ginoo, nagahimaya taniya. Nga wa ta nag-apas, o kanabang personal nga kaayuhan nato, or kalibutanon nga kahimtang, apan atong giapas, mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. So, ingon siya, kung magpugas daw ka, di ba? Sow your seed in the morning and do not be idle in the evening. For you do not know whether morning or evening sowing will succeed. Kung imong nahunaon, di ba ang mag-uuma, inigpugas niya sa binhi, ibutang man nato sa yuta, no? Ang binhi, tabunan nato sa yuta. Wa ba yatay gahom nga mupaturok atong yuta, atong binhi. Wa tay gahom nga pabunga atong binhi. Di ba? Ang mag-uuma, matuog sa balay, humag pamugas, magpaabot lang siya anos amuturok katong iyang gipugas. Ang pangutana, kinsa may magpatubo atong gipugas? Ginoo ra gyud. Naay possibility nga di tumutubo kay gikaon sa hulmigas ang binhi, gikaon sa ulod, mananap samtang naa sa ilalom sa yuta. Kanakuwang gyud og panalangin sa Ginoo, di ba? So kita sa atong paghatag, nagadepende ra gyud ang kalampusan sa atong paghatag. Nga kana siya magabungag panalangin sa imong kinabuhi. Ginoo ra gyud mahatag nimo og kalampusan sa imong pagpugas. Kaduha, in 2 Corinthians 9:10, kung imo tanawon, now he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Ikaduha, kinanasabtan nato that harvest depends on God who blesses what we sow. Only God can give us increase in our reaping. Ang Ginoo ray makapauswag sa atong pag-ani. Increase means it signifies divine blessing. Nagpasabot nga langit nung nga panalangin, growth, pagtubo, and multiplication, pagdaghan, encompassing spiritual maturity, agricultural abundance, and at times material wealth. Yun. Apil yun ang material nga bahandi, pag-uswag, pagkamadagayaon sa atong mga tanom. Kung makita nimo nga diha sa yutan-on nga pagpanguma, nagadepende yun ang kadako sa production nato sa atong uma, sa Ginoo ra gyud tanan. It all depends upon God. Our harvest, the quantity, or of course, ang kadaghanon sa atong maani, magdepende ra gyud sa panalangin sa Ginoo sa atong gipugas. Tan-aw ra gud ninyo ang naitabo. Dugay kaayo tagi ulan, no? Basta dugay na gani ang ulan, ang maapektahan na kanang mga basakhan nga kanang nag-agad na gyud sa ulan para sa tubig, no? Ang humay, nagkinahanglan yun nag-ulan. Pero kung na-irrigation, mas arang-arang. Pero kung di po igo, maughan na gani ang mga sapa, wa na yun.
walay tao nga makaproduce sa ulan. Ginoo ra gyud, di ba? Mao na siyang kamatuoran maigsuon ngang atong ani magdepende gyud sa Ginoo. Ang kadaghan, ang pagpadugang, ang pagpauswag, magdepende gyud sa Ginoo ang tanan. Mao nga kung ikaw nagahatag, tabang, kwarta, pagpangalagad, or unsay imong ginahatag para sa ngalan sa Ginoo, paabutang ang Dios magapanalangin kanimo. Because that is really the fourth truth. Ikaupat yun na nga kamatuoran nga angay natong dawaton, that harvest depends on God who blesses what we sow. Bawa karong buntag maigsuon, kung imong tan-awon, kitang tanan, mga tinugyanan lang gyud sa binhi nga gibutang sa Ginoo sa atong kamot. Again, baliko nako. Kung imong tan-awon, kitang nga tao, mga tinugyanan lamang sa binhi nga gihatag sa Dios sa atong kamot. Ang atong panahon, ang atong talento, ang atong bahandi. Puros na gikan sa Ginoo. Amen. Kwarta tanan, nagibutang sa Ginoo sa atong kamot. Iya na tanan, binhi na ngagikan sa Ginoo. Atong hinumduman nga kung ato nang kaunon tanan ang binhi, ang Dios nga naghatag niini, nga gihatag sa Ginoo ISJ, wa gyud tay pala abuton nga ani. Ha? Na balik ko na sa nako to. Nga kung kaunon nato tanang binhi nga gihatag sa Ginoo nato, wa gyud tay mapaabot nga ani. Tanaw ko nang pag-uuma, kung huton niya o kaon niyang ani, baligya, walay konsumo, no? Nag-istorya ko sa inyo, akong papa, wise ka ito siya kay ngano, napulo ba may kabuok ayang anak kagibuhi? Mga mag-ani na gani, iya yun ang bana-banaon, how many sacks of rice ang makonsume sa among pamilya, hangtod mo abot na pod ang laing ting-ani. So mauna siya nga mag-store yun na siya og binhi. No? Mauna nga kung tanan ni imong kaunon, ang binhi nga gihatag sa Ginoo nimo, ang tanan nga panalangin gihatag sa imuhan, imong i-consume tanan, wala yung kay alanihon. Ihatag ang uban sa mga tao nga ngay pugsan sa binhi. Atong nakatunan karong buntag, nga atong maani unsay atong gipugas. Ug madawat nato ang panalangin, labaw pa sa atong gipugas. That is really a truth. Ang prinsipyo or ang lagda sa Ginoo nga gihatag nato karong buntag, di yun ni siya mabakwi. Nga usa-usab kini nga mga saad sa Ginoo sa iyang pagkamatinud-anon. Mao na nga kung gusto ka mo ani o pagkamaayo, gugma, panalangin, sugod sa pagpugas niini nga mga binhi karon. Ang uban nakahimo na niini o nakasinati na sa panalangin. Ayaw pagpaabot o gitawag natong hingpit nga panahon. Ha? Ayaw ba pag-ingon, ang ginapasabot nato mayon ka, sunod bulan na lang ko magpugas. Ha? O unya na lang ko magpugas o sobra-sobra na gyud akong panalangin. So where God has placed you, pagpugas kung asa ka gibutang sa Ginoo, o saligi siya nga sa hustong panahon, mag-aani gyud ka kung dili ka mo surrender sa paghatag. Praise the Lord. Karong buntag gusto nako nga timan-an nato about the four truths today that we have learned. That harvest depends on the quality of seeds we sow. Ikaduha, harvest depends on the quantity of seeds we sow. Ikatulo, harvest depends on the quality of soil where we sow. And finally, harvest depends on God who blesses what we sow. Kitang tanang na din ni karong buntag. I know many of us have already experienced na sinati na nato ng panalangin sa atong gipugas nga butang. Don't stop, but increase your giving. Ayaw paghunong sa paghatag, padayon o pauswaga ang imong paghatag. Makainomdom ko sa usa ka membro nako sa Leyte, Isabel, sa una na akong pag-adto sa Leyte nga
very supportive. Niya, daghan kaayo ang iyang mga anak na minyo mga Amerikano, Pinoy ra iyang bana. Karon, ang iyang ginabuhat, iyang ginapangayuan og tight iyang mga umaga, iyang mga anak nga tuwa sa gawas. Unya iyang gina-divide. Ako sahay, murag sahay ko nga ako na kanihatag sa uban ning ako ginadawat niya. Kabalo mo iyang gina-divide iyang mga ang kanang nga tight sa mga alagad sa Ginoo. Then kabalo mo pila iyang ginahatag namo kada bulan 500 pesos. Ipadala na niya sa lawyer nga to kaila ko sa uban iyang ginapadad-an. But if you will think about that, it's just very small. Pero basta kay naa siya binhi nga gipugas, I know nga nagaani gyud siya. And I'm praying, Lord, tudluy sila Ginoo to increase in their giving. Mo gina siya. If you want a continuous harvest, continue your giving activity in your life. I know everything that we give will always produce a harvest. Kwarta man, gugma man, pagkamaayo man, pag-alagad man, whatever you are investing today, just think about the harvest that you are going to receive. Shall we all rise? Oh, hallelujah. Now, I believe that the Lord is dealing with us again about our harvest. Daghan man gud mga Kristohanong usahay, murag magpanuko sila sa paghatag. Why? Because they are thinking, mahutdan, mawad-an sila og butang. But when you give, you have to remember that you are just sowing seed for a future harvest that will come in your hand. Hallelujah. Father, we want to thank you today. Lord, nagabarog kami karon sa kamatuuran nga among natutnaan, Lord. We know that our harvest will always depend, oh God, on the quality of seeds we sow. It always depends upon the quantity, oh Lord, and the quality of the soil, and it depends upon our God, the blessing that we are going to receive as our harvest. Today, I pray for all the people who are paying their tithe, giving their offerings, giving love, their service to you, giving their time for the glory of God, that you are going to bring increase upon the family, Lord. God, teach us more. Open more our mind to the truth today, so that we will increase our seeds and our harvest will also increase. Thank you for your word. Bless us together with all these words today. We give you back all the glory and honor again. In Jesus' name. Amen. Atong palakpakan atong Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah.